Napakalupit ng tadhana. Paano ba kasi napunta sa ganyang klaseng? Sina Mang Su at Aling Su, nilustay ang kayamanan. Galit na galit, namatay ang matatanda. Bakit hindi na lang siya ang namatay? Patay na ang tao, respetuhin naman natin. Tumahimik, tagutom ngayon. Lahat tayo'y naghihirap. Oh, eto. Bahala ka na sa sarili mo mula ngayon. Sayang lang ang binigay mo sa kanya. Mas mabuti pang ibigay na lang sa aso. Binigyan ako ng sistema ng 5 magandang hipag. Pero bakit naman sa ganitong panahon ng tagtuyot at taggutom na walang makain? Ako'y sugarol, nakikitira sa pamilya ng asawa. Diyos ko, bagong 18 pa lang ako. Ito ba talaga? Ang napakapangit na papel na ginagampanan ko sa buhay. Oh, manugang na lalaki, nakaluhod pa rin diyan? Utang mong 80 piso. Bayaran na ngayon. Kuya Ernyo, wala na talaga kaming natitira sa bahay. Konting palugit pa, pakiusap. Sabi nga nila, Zilan, ang nagluluksa, mas lalong sumisit si ang ganda. Totoo nga. Ganito na lang. Kung makikipagtalik ka sa akin, pagbibigyan kitang huwag munang maningil. Kung mapapasarap mo talaga ako, bigyan kita 1 kilong bigas, balo ka pa. Ang kapal ng mukha mo. Lumayas ka. Anong sinabi mo? Sabi ko lumayas ka. Kapag ginalaw mo sila ulit, hindi kita palalampasin. Aba, nagmamalakas-lakas ka pa? Masyado kang mapagmataas. Bayaw. Makinig ka, ngayong araw, sa harap mo, sa harap ng lahat. Isa-isa kong pagbabali-balikan itong 5 hipag mo. Ate, simulan na natin sa'yo. Walang hiya ka. Aba, matapang kang saktan ako? Hindi ako mahinhing lalaki. Hindi mo kayang protektahan ang sarili mong pamilya. Bakit ka pa nabubuhay? Kasalanan to. Et. Unyat ang sistema, bakit napakabagal mag-loading? Wang Ernyo, kapag ginalaw mo siya, papatayin talaga kita. Pilay na hampas lupa, nagbabanta ka pa sakin. Tama na. Pagkatapos ng pagluluksa para kina Inay at Itay, umalis ka na sa angkan ng Su. Hindi na namin kakayanin ang ganitong klaseng gulo. Ate, huwag mo siyang hayaang umalis. Kung aalis man siya, dapat, pagbayarin muna niya ang mga utang niya. Huwag kang magsalita ng ganyan kay si Yuan. Siya pa rin ang iyong bayaw. Si Xiaoyu, pamilya tayo. Ako na ang bahala sa utang niya. Mula ngayon, tapos na ang ugnayan natin. Lumayas ka na. Ate, sa dami ng pilak na yan, paano natin ito mababayaran? Si Jiangyu ay isang pabigat. Magdurusa ang magkakapatid na Su, at kasalanan mo tong lahat. Kung hindi ka nagsusugal kung saan-saan at inubos ang yaman ng pamilya, hindi sana namatay ang ating mga magulang. Hindi sana tayo napapahiya ng ganito. Nakapagdesisyon na ba kayo? Sinong mauuna? Sige, ikaw na lang. Huwag mong galawin ang kapatid ko. Lumayas ka. Ate, huwag kang sumama. Yan, mabuti. Kasalanan mo ang lahat. Galit ako sa'yo. Sanji, kahit patayin mo pa siya, wala na rin yung saysay. Sabi na ni ate, hayaan na natin siyang umalis. Wuji, natatakot ako. Sira ng plano ko to. Tama na iyang pananakit. Xiaoyu, ayos ka lang ba? Umalis na kayo. Et. Sistema na load. Depensa handa. Sistema, sa wakas dumating ka na rin. Naibigay na ang starter pack. Sinisimulan ng pagalingin ang mga sugat ng host.
Jiang Yu, sawa ka na bang mabuhay? Lakas ng loob mong saktan ako. Kung gagalawin mo pa sila kahit isang beses, papatayin talaga kita. Depensok. Pagmamahal positibo, 1-0. Pwedeng ipalit sa armas. Protektahan pamilya, puntos. Xiaoyu, tumakbo ka na. Akala mo madali kang makakaalis? Ha? So, magawa niya. Matagumpay na naipagpali ang kamao ng kawalang kapangyarihan. Mayabang ka. Tatawagin ko si Hooch para itumba ka. Xiaoyu, ang kamay mo. Bakit walang kahit anong sugat ang kamay mo? Ate, huwag kang mag-alala. Simula ngayon, habang nandito ako, hindi ko hahayaang apihin pa kayo. Ang galing ni Kuya. Pinalayas ni Kuya yung masasamang tao. Itong walang silbi na to, talaga nga namang naprotektahan tayo. Pagmamahal positibo, 5-0. Pwede Karn. Mga gamit mula sa mahiwagang bukal. Sistema, ipalit mo na lahat. Ano pa nang hinihintay nyo? Kumain na tayo. Ngayong araw, walang ubusan ng karne ng baka at kanin. Ete, ang sarap nito. Xiaoyu, sa panahon ng tagutom na ganito. Saan ang galing itong mga bigas at karne ng baka? Ate, huwag kang mag-alala. Malinis ang pinanggalingan ng lahat ng yan. Simula ngayon, sisiguraduhin kong araw-araw may karne sa hapag natin. Huwag mong akalaing hindi ko alam. Tiyak na may halo itong pampatulog. Plano mo kaming patahimikin ng mga kapatid ko para maipagbili mo kami, no? Mukha ba akong masamang tao? Sige, ako nga. Pero dati lang yon. Mula ngayon, hindi ko nahahayaan pang masaktan kayong muli. Natukoy ang krisis sa pamilya ng host. Naglalabas ng babala ng kapalaran. Ang hipag na sisusilan, makalipas ang 3 araw, ay ipagbibili sa black market. Kalunos-lunos ang kahihinatnan, Daji. Ang ikatlong hipag na sisusiwan, ay malilinlang ni Hooch. Mawawalan siya ng dangal at kayamanan. Bitawan mo ako. Ang ika-4 na hipag na sisusiro, ay mapipilitang ikasal sa bobo sa nayon. Mamamatay siya sa matinding lungkot. Ang ika-5 hipag na si Suziao at si Xiao Daobao. Dahil sa gutom at lamig, ay mapapalaboy sa lansangan. Hindi ko inakalang dahil sa katawan, magdurusa ang magkakapatid. 3 araw. Sa loob ng 3 araw, dapat kong pigilan itong mangyari. Ba't wala kang imik? Ang mga sinasabi mo ba? Kahit ikaw mismo ay di mo paniwalaan. Yang paa mo, palukso-lukso pa. Wala namang bakas. Ang pagkapiyang-piyang, magpapaawa ka na naman. Para makapanloko ng pera kay Daji. Deji, handa na ang hapunan. Pagkatapos kumain, hahanap ako ng pera. Ikaw, kumita ng pera. May binabalak ka na naman. Kumain muna tayo. Ibenta ang isa sa amin para makapagsugal ka ulit. Ganyang klaseng modus, sawang-sawa na ako. Hindi ba kayo takot na lasunin niya ang ulam? Sanji, kahit mamatay man ako, gusto ko ay busog. Yenen, napakasarap talaga ng karne ng baka. Kuya, totoo bang ipagbibili mo kami tulad ng sinabi ni Sanji eh? Tatay, hindi ko kayo ipagbibili. Sa halip, akayin ko kayo tungo sa magandang buhay. Lanan, Ito na ang pinakamabusog na kain ko, Kuya. Napakasarap talaga ng karning ito. Paumanhin, Sanji. Di sinasadyang naubos namin lahat. Hindi ka naman siguro gutom. Kaka. Hindi gutom si Sanji. Sige na, kain na. Itinabi namin to para sa'yo. Kain na. kain na Sanji. Nabusog ang pamilya, tumaas ang marka. Bukas na ang sistema ng tindahan. May bigas, martial arts, at chainsaw. Kaya ko nang gawin ang kahit anong gusto ko. Jiang Yu. Manugang, lumabas ka. Ibang-iba na ang batang, yang si Jiang Yu. Dati, ni hindi makahinga ng malakas kapag pinapalo at minumura ko. Ngayon, marunong na siyang gumanti. Ngayong gusto ko makita kung ano talaga ang kaya niya. Jiang Yu,
Hapin ang kamatayan. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Jiang Yu. Nakasulat ng napakalinaw, itim sa puti. Kung walang pera, siya ang kabayaran. Jiang Yu, demonyo ka talaga. Xiao Yu, sabihin mo sa akin ni Daji. Totoo ba ito? Daji, mahaba ang kwento sa likod nito. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang kunin nila ang kahit sino sa inyo. Totoo ba ito? Mahaba ang kwento, pero huwag kang mag-alala. Hindi ko sila hahayaang kunin kahit sino sa inyo. Kuya Hu, bigyan mo pa kami ng ilang araw na palugit. Itong pera, ibabalik namin yan, pangako. Nakikiusap ako sa'yo, sige na please. Kuya Yuan, hindi sa ako. Si Kuya Hu ay walang puso. Itong si Jiang Yu, napakawalang hiya kasi. Ayaw magbayad, sinaktan pa ang tauhan ko. Pati buhok ko, nilagas niya. Hindi pa parang dinudumisan na niya ang pagkatao ko? Kuya Hu, pati ba naman ang pakiusap ko? Wala na ring halaga sa'yo. Bigyan mo na. Ibigay mo na. Kung makangapa ka pa riyan, puputulin ko ang kamay mo. Aba, utangina. Sobrang yabang. May utang na nga, ayaw pang magbayad. Sugurin na natin. Gibayin ang bahay niya. Itong 5 babaeng to, dalhin nyo sa sugalan para magsilbi sa mga customer. Nagpapatiwakal ka na ba? Sistema, ipalit mo sa akin ang chainsaw. Natanggap ang utos, magpapalit na ngayon. Tignan natin kung sino ang may ganap ang gumalaw. Huwag kang ngang magpanggap na matapang diyan, gago. Anak ng, anong klaseng gamit yan at ganyan, yan kalakas? Kuya Hu, laban pa ba? Kung kaya mo, ikaw na. Jiang Yu, sa pagtulog mo mamayang gabi, manatiling dilat ang mga mata mo. Umatras na. Hintayin nyo naman ako. Ate, ayos lang ba kayo? Xiao Yu, anong bagay yan? Ate, huwag kang mag-alala. Kikita ako ng pera. Pambayad sa utang sa sugal. Bukas, pupunta ako sa likod ng bundok. Para tingnan kung mayroon doong pwedeng pagkakitaan. Bayaw, sasamarin ako. Alam kong may mga kabute sa likod ng bundok. Sige ba? Bayaw, bukas tutulungan kita. Okay lang ba? Naman. Xiao Yu, Ibang-iba na talaga siya ngayon. Ano ba nang magandang mahahanap natin sa ilang na to? Wala. Ha, di ba? Dito kami ni Nawuji. Nakapulot ng kabite noon? Bakit ngayon wala na? Ayos lang yan. Hanap pa tayo. gusto mo bang buksan ng sistema ang scanning as searching function? Kaya pang mag-scan? Buksan. Natagpuan ang pambihirang monkey head mushroom at black fungus. Hericium mushroom. Napakahalagang bagay nito. Kayamanan na to. Xiao Daubao, tara. May nahanap na maganda ang bayaw mo. Ate, bakit hindi pa nakakabalik ang bayaw at ang bunsong kapatid? Walang masamang nangyari. Madalas may mababangis na hayop doon. Si Bayaw at si Daubao. Baka naman nilapan na ng lobo. Ano ng likod ng bundok? Huwag mong sabihin sa akin na naniniwala ka talagang. Mamumulok siya ng kabut doon. Hindi pumunta si Bayaw doon. Saan siya pumunta? Kailangan pa bang sabihin? Sabi niya magbabayad siya ng utang na 80 tile. Kung hindi mabayaran, ang tanging paraan ay ang ipaglisit sa Daubao. Pambayad sa utang. Ano? Padilim na, pero hindi pa rin siya bumabalik. Malamang nasa bayan na siya ngayon. Daji, huwag mong sabihin totoo ang sinasabi mo na si Bayaw ay talagang ipinagbili ang bunsong kapatid. Yan. Hindi ganon ang asawa mo. Alam mong mabuti kung anong class siyang tao. Isang sugarol, gagawin ang lahat para sa pera. Daubao. Umili ka dito fumus kapatid na lalaki pumunta sa kabaliktaran. Sa malaking puno sa gitna para mamitas ng kabute. Si Kuya Daubao. Xiao Yu,
Ete, 3 ete, 4 na ete, nandito ako. Nandoon si Daubaw. Nandito ako. Nandito ako. Daubaw, bilisan mo, pumunta ka rito. Daubaw, bilis, pumunta ka rito. Daubaw. Babayaran ang utang at magpapatayo pa tayo ng bahay. Wala nang magiging problema. Tiyak na yan na namang hayop na si Wang Ernyu. Daubaw, bilis, pumunta ka rito. Lumayas ka. Umalis ka. Huwag kang lalapit. Saklolo. Saklolo, may tao ba diyan? Ziyuan, dali, ilabas mo muna rito ang mga kapatid mo. Pero, 8. Umalis na kayo, bilis. Ba- Lumayas ka. Si Kuya, dumating na si Kuya. Napakalaking ahas nito. Jiangyu, anong ginagawa mo dyan? Nakatulungan ka lang. Halika, iligas mo kami. Ako. Xiaoyu, huwag kang lalapit. Delikado rito. Kung hindi mo dinala si Daubaw sa likod ng bundok, Paano tayo nakasagupa ng sawa? Tama si Hug. Isa kang walang kwentang lalaki. Ziyuan, 3-8. Sistema, wala ka bang anumang sandata na pwede kong magamit? Cleaver, stun gun, martilyo. Masyadong mahina ang mga sandatang yan. Wala ba kayong barilo kung anuman? Kahit pa na lang ko. Kulang ang puntos mo. Hindi pa may pagpapalit. Ibang mga armas sa loob ng shop. Buhay ang kapalit. Wala ka bang konsiderasyon? kinakailangan pang mag-ipon ng puntos ng pagmamahal sa pamilya ang host. Saka pa lamang makakapagpalit ng mas malalakas na sandata. Buwisit. Bahala na. Lumayo ka. Daubaw. Daubaw. Huwag. Daubaw, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, bayaw. Hindi ko akalain, nagpakita talaga tong ngalang silbi. Xiaoyu, kamay mo buti na lang nandyan pa ang braso mo. Bayaw, bayaw. Xiaoyu, mag-ingat ka. Walang makakagalaw sa pamilya ko. Itong kamao ng kawalang kapangyarihan, tumama sa sawa. Bakit parang kinikiliti lang siya? Bayaw. Bayaw. Ziyuan, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ikaw, dumudugo ka. Natukoy ng sistema ang host. Matagumpay na naprotektahan ang pamilya. Puntos ng pagmamahal sa pamilya positibo, 4-0. May magagamit na high-level weapons. Pumili ang host, granada, pana, submachine gun, kanyon. Akin na ang granada. Hoy, hayop ka. May ipapakain ako sa iyong espesyal. Wow, ang angas mo, bayaw. Ang galing mo, bayaw. Xiaoyu. Bayaw. Xiaoyu, Ayos ka lang ba? Yun. 8. Kayo bitawan niyo muna ako, pwede. Xiaoyu, bakit ang daming dugo ng balikat mo? Ayos lang, malakas naman ang katawan ko. Maliit na sugat lang to. Kukunin ko muna yung apdo ng sawa. Malaki ang pwedeng kitain dito sa bayan. Eight. Ziyuan, anong nangyari sa binti mo? Napilayan yata ako. Sinong nasaktan? Nasaktan si Ziyuan sa binti. Dalhin mo na lang siya sa bayan para magpatingin. Ayoko sa kanya. Naku, Sanji, bakit ka nahihiya? Malapit na ring dumilim. Wala na kaming lakas ni Daji para ihatid ka pa uwi. Ikaw talaga. Tama na, tigilan mo ang kakakuda. Ihatid na kita sa bayan. Para magpatingin sa albularyo. Jiang Yu, lumabas ka riyan. Maningil na kami ng utang.
Yang si Jiang Yu na yan, baka naman tinakbuhan na tayo? Mas mabuti. Hoy, mga tauhan, hulihin ninyo ang mga babaeng yan. Igapos ninyo at dalhin sa bahay aliwan para magtrabaho. Bumalik na si Xiaoyu. Pakawalan ninyo kami. Kung hindi, hindi niya kayo tatantanan. Inalo lang tayo dahil kulang tauhan. Ngayong bumalik siya, pagpuputol-putulin ko siya at ipapakain sa aso. Ate, saan ba talaga nagpunta si Bayaw? Huwag mong sabihin talagang tumakas siya. Hindi tumakas si Bayaw. Hatid niya si Sanji sa bayan para mapagamot. Pag di agad nakabalik si Bayaw, maubos tayong lahat. Dalhin na sila. Xiaoyu, bumalik ka na kaagad. 8. Anong ginagawa ninyo? Aba, naglakas loob ka pang bumalik? Sinasabi ko sa'yo, itong 5 babae. Ngayon na namin kayo siguradong kukunin. Aray, Huge, sinapak niya ako. Nagsasawa ka na ba sa buhay mo? Lakas ng loob mong hampasin si Huge. Sino mang mangahas na galawin sila kahit isang hibla ng buhok? Sigurado magkakanda putol-putol ang katawan niyan. Anong hinihintay nyo? Tigpasin nyo siya. Xiaoyu, Nakatakas kayo noon, sinuwerte na kayo. Naglakas pa kayo ng loob na magdalang muli ng tauhan dito. Mukhang talagang. Naghahanap kayo ng gulo at yan ang ibibigay ko. Isa kang walang silbing asawang lalaki. Walang pambayad ng utang sa sugal. Bayaan ng mga hipag mo. Balot ka ng tanso at bakal. Dudurugin pa rin kita at ipapakain sa aso. Papatay sa kanya, may premyo. Dami nila. Sa isang iglap mahirap kalabanin. Sistema. Meron ka bang mahiwagang sandata para maubos ko sila agad? Sistema, Ganada, Tear Gas, Diamond Body. Granada? Tear gas? Pati sila ate at ang iba pa. Siguradong masasaktan din. Sistema, ibigay mo sa akin ang diamond body technique. Diamond Body, hindi matatagos ng talim. ngunit mayroon itong hindi inaasahang epekto. Nais mo bang gamitin ito, host? Sige, patayin nyo siya. Ang makapatay sa kanya, may gantimpalang isang baboy. Bayaw, bayaw. Ibigay mo sa akin ang kamao ng kawalang kapangyarihan. Anong nangyayari dito? Sino pa? Halika. Jiang Yu, hindi ka nagbabayad ng utang. Ipapabarangay kita. Papatayin ko ang buong pamilya mo. Nandito ang ebidensya. Ano pang magagawa mo? Sabi ko naman babayaran ko ang utang ko. Bakit kailangan nyo pang pagbantaan ang pamilya ko? Xiaoyu, bitawan mo sila agad. May mamamatay dyan. Pero ba ang gusto nyo? Heto ang 100 tile. Sobra pa yan. Pampagamot nyo na lang yung sobra sa mga sugat nyo. Kunin nyo yung pera at lumayas na kayo. Mga tol, umatras na tayo. Bayaw, Xiaoyu. Ang galing mo, Bayaw. Pinalayas mo ang masasamang tao. Akala ko kanina, magiging giniling na si Bayaw. Tumigil ka sa kalokohan mo. Si Bayaw, kaya ngang patayin ang sawa sa bundok. Takot pa ba siya sa mga ilang taong yon? Xiaoyu, Bayaw. Sobrang init. Xiaoyu, anong nangyari sa'yo? Ate, bigla akong nainitan. Hindi naman mainit ang panahon. Nilalagnat ba si Bayaw? Parang mainit nga. Nilalagnat nga yata si Bayaw. Hoy, Xiaoyu. Ito na ba ang side effect ng kamao ng kawalang kapangyarihan? Bakit parang may lakas na umiikot sa aking puson? Sasabog na yata palabas sa katawan ko. Hindi ko na kaya. Ano ba talaga kay Bayaw? Kailangan na ba ng albularyo? Tingnan ko ka itong si Doc Hu. Sasama ako kay Ete Apat. Yaw, sumama ka sa kanila. Umalis na kayo at bumalik agad. Sage po. Ziyuan, mukhang nilalagnat si Xiaoyu. Sige na magpakulo ka ng luya para sa kanya. Sage. Xiaoyu. Dahan-dahan lang. Lolo Hu, bilisan ninyo po. Mukhang mamamatay na ang Bayaw ko. Naku, ang sakit ng mga binti ko sa kakalakad. Lolo Hu, bilisan na ninyo. Ate, Nandito na po si Lolo Hu. Lolo Hugh, pasensya na po at naistorbo pa namin kayo ng ganitong oras. Kung hindi lang talaga nagpumilit ang 3 batang to na magpagamot ang bayaw nila, hindi ako pupunta rito ng ganitong oras. Kaupo lang ni Xiaoyu pagkatapos ng mahabang gabi. Hindi namin alam kung ano ang sakit niya. Kaya nagpapasalamat kami at naparito kayo.
Hindi naman ito ganoon kalubha. Ako nang bahalang tignan siya. Dito po kayo. Lolo Hugh, kumusta po si Xiaoyu? Kumusta na siya? Wala namang malubha. Kailangan lang magpahinga. Mukhang nasobrahan lang siya sa pagod. Nasobrahan sa pagod? Isang binatang malakas at bata. Tila hindi naubusan ng lakas. Pero hindi pwedeng abusuhin ng ganoon ang katawan. Kasi po, kanina sa bundok, nakapatay po ang bayaw ng isang sawa. Tapos pumunta pa po siya sa bayan para ibenta ang aplo nito. Napalayas pa nga po ni Bayaw ang mga masasamang tao. Kung ganoon, talagang napagod siya ng husto. Gagawa ako ng reseta. Bumili kayo ng gamot sa bayan bukas. Salamat po. Salamat po, Lolo He. Sabi ninyo, nakapatay ng sawa ang bayaw ninyo at naibenta niya ang apdo. Meron pa po bang ibang sangka? Ang aga niyong lahat ah. Magandang umaga, bayaw. Magandang umaga, Bayaw. Magandang umaga, bayaw. Xiaoyu, gising ka na pala. Kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos na ako. Matagal nang wala itong problema. Bayaw, inumin mo na ang gamot. Ano to? Ang itim, may inom ba talaga yan? Ito ang gamot na nareseta sa'yo ni Doc Hu. Sabi niya kapag ininom mo to, mapupuno ka ng matinding lakas ng katawan. Hindi ko naman kailangan ng kung anong lakas na sinasabi nyo. Ziwan. Ang baho ng amoy nitong gamot na to, huwag na muna ngayon. Kunin pa ni Yaw, yan oras ng gabi mo lakay. Doc Hu, kailangang inumin mo yan. Hindi ko kailangan ito. Malakas na malakas ang katawan ko. Ganyan mo ba sayangin ang pag-aalala namin sa'yo? Ziyuan, kung ayaw niyang uminom, huwag na nating pilitin. Hindi na naman kailangan ni Xiaoyu yan. Kayong lahat, maglinis nga kayo ng bahay. At Sanji. Xiaoyu, sabi ni Dosi Hugh, may iba pa ba tayong herbal na gamot dito? Ibenta na lang natin sa tindahan. Malaki-laki rin ang makukuha nating pilak. Ganon ba? Aakyat ako ngayon sa likod ng bundok. Delikado sa likod ng bundok. Magdala ka ng itak. Salamat, ate. Muling pinrotektahan ang pamilya. 50 puntos ng pagmamahal. Ibinibigay sa host ang ganap na antas ng kasanayan sa pangangaso. Ang kailangan ko dumating. Sa bundok, mangangaso ako. Nang may ulam na espesyal ang mga hipag ko. Ate, alis na ako. 8. Nandyan ba si ate? Xiaoyu, pasok ka agad. Ipaghahanda kita ng mainom. Huwag na ate, hindi ako nauuhaw. Oh, anong sadya mo sa akin ngayon? Baka naman nagising ka na sa wakas. Anong ibig mong sabihin? Hayop kang bata ka. Huwag kang mahiya sa akin. Tara, pasok na. Hindi. 8. Alam kong noong nalulong ako sa sugal, ikaw bilang kababayan. Hindi ka nagdalawang isip tumulong sa akin. Hindi pa rin ako nakabawi sa'yo. Bumawi. Hindi pa naman huli ang lahat. Halika na, pumasok ka na. Hindi, ate. Naparito ako. Para hiramin ang iyong pana. Ana, Ibig bang sabihin, mangangaso ka sa kabundukan? mapanganib doon, asong gubat, tigre, leopardo. Pagpunta mo roon, para mo na rin pinatay ang sarili mo. Ate, alam kong ang pana ng pamilya nyo ay espesyal na ginawa noon ni Lolo Chen para sa pangangaso. Mas malakas ito kaysa sa mga ordinaryong sandata. Hindi ako takot sa mga asong gubat, tigre o leopardo na yan. Sige, ukunin ko para sa'yo. Hintayin mo lang ako. Ang panang ito ay may bigat na 500. Hindi ito kayang ipigkas ng ordinaryong tao. Walang silbi sa'yo ito. Kung may puntos, pinalitan ko ng baril. At hindi na sana ako napilitang humiram ng pana. Ate, pag may nahuli akong hayop, ibibigay ko sa iyo ang pinakamagandang parte. Abat Jiangyu, ha? Sabi mo'y sa bundok maghahanap ng halamang gamot, pero ang katawan mo'y naroon, sa harap ng bahay ng isang balo, nakikipagkwentuhan. O CJ, hihintayin ni At na matikman yang karn mo. CJ, ate. Mauna na po ako. Jiangyu, tumigil ka diyan. Ziwan, anong ginagawa mo rito? Aba, Jiangyu, kay lalim kang. Nakikipag-usap sa harap ng bahay ng balo. Anong kalokohan yan? Nanghiram lang ako ng pana. Nanghihiram ng pana. Kailangan ba talagang ganoon katagal? Hindi naman po ako natagalan. Kapapasok ko lang, lumabas na rin agad. Si Xiaoyu pupunta sa likod ng bundok para mangaso. Sakto namang may kukunin din akong gulay sa gubat. Sabay na tayo. Ang ganda magkasamang may katuwang. Ate, parang hindi yata maganda yan. Anong hindi maganda?
Halika, sasamahan kita. Tara na. Ah, hindi po. Aba, mabuti. Gusto kong makita kung anong talagang binabalak ninyo. Zero, yaw-yaw, daubaw. Halina kayo kumain. Papunta na po. May karn tayo. Kan. Zilan, nariyan ka ba? Nay, naparito po kayo. Sabi ng kapitan, mahirap ang lagay ninyo, kaya sinabihan niya akong, kayong damayan. Kaya ito, mula sa bukid ay may nahukay akong gulay. Binibigyan ko kayo ng kaunti. Maraming salamat po. Mula noong mamatay ang asawa mo, dala ng kamalasan mong dala. Ay, tabi-tabi po. Mula noong mamatay siya sa gutom, ni isang araw. Hindi ka man lang nakatikim ng ginhawa. Ang natapat pa sa'yo'y isang tamad. Nabayaw na suga pa sa sugal. Nasasaktan sinay para sa iyo. Kung may kailangan ka sa darating na panahon, magsabi ka lang. Tutulungan ka ni Nay, sigurado yan. Salamat po, Nay. Taong-taong tagutom na nga, ang nag-isang lalaki sa bahay ay walang silbi. Kulang na lang araw-araw sa pagkain. Ang hinaharap mong buhay, paano mo yan malalampasan? Ito, Karn 2, at may kanin pa kayong kinakain. Zilan, saan nanggaling ang karni at kanin na yan? Ito ay siksiyaoyo namin. Ang nag-uwi nito para sa amin. Abat mabuti ka, Zilan, mabuti ang loob ko. Nadalhan kayo ng gulay, pero patago kayong kumakain ng karni at kanin? Mayroon pa ba kayong konsensya? Tita, hindi po ganyan ang nangyari. Anong hindi pagkakaintindihan? Nandito ang ebidensya ng bigas at karn. Iniisip mo bang bulag ako? Itong karne at kanin, pinaghirapang makuha yan ni Xiaoyu. Kaming magkakapatid, tinitipid namin ang sarili namin. Tinitira lang namin para sa mga kapatid namin. Tita, hindi po ninyo pwedeng gawin ito. Tumabi ka nga. Noon, maraming beses. Kayong nakinabang ng gulay namin. Itong kanin at kan. Kabayaran nyo na lang sa akin. Ngayon, makakakain na ng karni ang apo ko. Dejhi, hindi pa ako busog. Anong karapatan mong kunin ang pagkain namin? Karapatan ng utang na loob. Babayaran habang buhay. Papuntahin ko, anak. Para kunin ang iba pa. Tita, ito na lang ang natitira naming bigas at karne. Kung kukunin niyo lahat, ano pang kakainin ng mga kapatid ko? Hindi ba't mayabang naman ang Xiaoyu ninyo? Kumuha ulit, apos problema. Mga alang utang. Maghintay kayo sa karma ninyo. Pui. Tita, Wala na talagang hastisya. Minsan pa namang sinabi ni Bayaw, bibigyan ng kanin. Walang hiyayan. Wala talagang karapatan. Yung mga gulay na binigay niya noon, mga tira-tirang ugat na hindi na makain. At ngayon, sa pag-alis niya, sinamsampa niya ang gamit natin. Tinitignan niya tayong mahina. Kaya ginigipit niya tayo ng ganito. kasalanan kong mahina akong ate, kaya kayo nahihirapan. Pagbalik ni Bayaw, ipagtatanggol niya tayo. Xiaoyu, namatay na ang asawa mo noon pa. Hindi mo ba naisipang mag-asawa ulit? Ang gusto ko lang ay mapakain ng maayos ang pamilya ko, wala nang iba. Itong mga hipag mo, ang tataba at kikinis na. Mas malusog pa sila kaysa noong buhay ang mga magulang mo. Matagal ka ng bayad doon. Xiaoyu, sabihin mo lang. Hindi ako magdadalawang isip. Papayag akong maging asawa. Ano sa tingin mo? Manang, huwag po ninyo tong biruan. Hindi ako nagbibiro. Manang, seryoso ako. Matagal nang patay ang asawa mo. Bakit ka pa nagtitiis sa pamilyang yan? Bakit? Huwag mong sabihin may gusto ka sa isa sa mga hipag mo. At gusto mo siyang pakasalan. Manang, huwag kayong magsasalita ng ganyan. Hindi ko gagawin yan. Dumudugo. Huwag mong ipitin ang pangako. Anong ginagawa niyo? Nangangaso ba kayo o naglalambingan sa harap ko? Kung gusto niyo maglampungan, umuwi kayo. Huwag dito sa harap ng maraming tao. Nakakahiya. Bakit ako makahiya? Pareho naman kami nalang asawa ni Xiaoyu ngayon. Bakit hindi pwedeng magsama kami? Ano? Manang, hindi po ito biro. Wala naman pong namamagitan sa amin. Wala talaga. Ngayon wala. Pero hindi ibig sabihin na sa hinaharap wala rin. Makinig ka. Suziwan. Gusto ko si Jiang Yu at siya ang pakakasalan ko. Ikaw, babaeng haliparot. Napakalandi mo. Hindi para sa iyo ang bayaw ko. Gusto ko siya. May problema ka ba? Tama na ang away. Jiang Yu, sinisigawan mo ako. Para sa babaeng to, sinigawan mo ako. Alis na ako. Hindi na ako magpapakita sa'yo para manginis. Ziwan, delikado sa bundok. Huwag kang mag-isa. Xiaoyu, si Manang, napilayan yata. Ang saki. Xiaoyu, hindi na makalakad si Manang. Hindi mo naman iwan si Manang mag-isa sa bundok, di ba? Ziwan, bumalik ka dito. Ang gago na yon si Jiang Yu, at ang babaeng haliparot na yon. Dalawang ngalang hiya,
masahol pa sa hayop. Mga walang modo. Kung sakaling magsama talaga silang dalawa, di kaming magkakapatid ang magiging tagalabas. Anong dahilan pa ni Jiang Yu para alagaan kami? Hindi pwede. Kailangan kong humanap ng paraan para paghiwalayin sila. May tigre. Saklolo. Anak, huwag kang mahiya. Kunin mo lahat ng pwedeng kainin. Sa kanya naman yan, utang nila sa pamilya natin. Sej, Nay, alam ko na. Hoy, Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa? Namimili ako ng gamit, huwag kang makialam. Namimili ka ng gamit dito. Bakit ka nandito sa bahay ko? Wala kayong pag-aaring gamit dito. Noon, hindi naman nagdadamo si inay sa inyo. Ngayon, panahon na pasok nyo kami. Kumakain kayo ng kanin. Natural lang na makatikim din kami niyan. Alaliw, antayin na lang natin si Xiaoyu. Huwag na natin paabutin pa sa masamang ng loob. Magkakapit bahay lang naman tayo. ikaw na bata ka, hindi ko akalain. Ikaw na babaeng walang modo. Napakasama ng ugali mo. Sa tuwing namumundok ako, isinasama pa kita noon sa pangangapa ng gulay. Napakadamot mo pala. Aliw. Hindi yan ganoon. Aba, halikayo, tingnan nyo ito. Taggutom na ngayon. Ni Trigot Sorghum, hirap na hirap kaming makakain. Pero sila, nagluluto ng kaning puti. Baka hindi kayo maniwala sa sasabihin ko. May karn pa raw sila diyan. Talaga, kanin at puti. May karn pa. Amoy na amoy ko ang bango. Tigilan mo yang kasinungalingan mo. Lahat sila rito mga babae, saan sila kukuha ng bigas at karne? Sabi niya, galing daw kay Jiang Yu yan. Jiang Yu, yung asawang lalaki na walang kwenta. Impossible yan. Si kuya ko ang nagayos niyan. Tigilan niyo kami. Kung hindi, lalaspagin kayo ng kuya ko. Tingnan mo to, napakaliit na bata. Gaano man tagalin yung kuya mo. Wala siyang magagawa sa amin. Kumain na kayo. Libre naman to. Kunin nyo na. Hoy, Kayo riyan. akin na yan. May tumatakbong baboy ramo galing bundok. Mukhang pinatay ng tao. Tulong tayo dali. Ano, may baboy ramo. Tangina, tara tingnan natin. Bilis-bilis. Hindi na kailangan. Inakyat na namin ang baboy ramo. Abay, napakalaking baboy ramo. May kakainin tayong kanin. Diyos ko, ito yung mahigit 300 kilong hari ng baboy ramo ah. Sinong nakapatay nito? Huzi, ikaw ba pumatay nito? Ah, si Jiang. Huzi, napakagaling mo talaga. Nakapatay ka na. Ganito kalaking baboy ramo. Pinagpala ang baryo natin. Tunay ngang bayani ng baryo natin si Huzi. Yak nahirapan kang dalhin, yan pababa ng bundok. Gravy, buti pa kayo. Wala yon. Hindi ko rin naman maubos mag-isa ang baboy ramong to. Paghahatsan natin lahat. Hay salamat, ilang taon na rin akong hindi nakatikim ng karne. Inaamoy ko pa lang ang karne, naglalaway na ako sa sarap. Akin ang isang pata, gusto ko ng ribs. Akin ang laman loob. Huzi, kasing galing ka talaga ng tatay mo. Si Huzi ang talagang pinakamagiting sa baryo nating Kingkuan. Hindi tulad ni Jiang Yu na yan. May karne, tinatago para sa sarili. Magkakapit bahay tayo lahat dito. Ako na ang magdedesisyon. Bawat pamilya sa baryo, isang parte. Buti naman, buti naman. Sino ang may sabing hatiin nyo yan? Ang asawa ko ang nakapatay ng baboy ramong yan. Ni hindi pa nga siya umimik. Namamahagi na kayo. Ha, asawa mo ang pumatay. Katawa-tawa ka. Sino ba sa baryong to ang hindi nakakaalam kung anong klaseng tao ang asawa mo, kaya niyang pumatay? Nang ganito kalaking baboy ramo. Kung hindi asawa ko ang pumatay. Sino? Siyempre, si Kuya Hu ang pumatay. Wala ka namang ibubuga, inggit ka lang sa iba. Kilala ng lahat kung sino si Jiang Yu at Huzi. Alam na alam ng lahat yan sa puso nila. Huwag ka nang magpanggap na mabait. Akala ko noon, tapat kang tao. Hindi ko alam na ganito ka pala. Ang baboy ramo na ito, malinaw na. Itinumba ng bayaw ko. At ikaw, nandito ka lang para umangkin ng huli. Kung sinabi mong siya, edi siya. Nakita mo ba mismo? Nakita ko sa sarili kong mga mata. Ah, saklolo. Ziwan. Tapos na pala na. Bayaw, may tigre. Nasa kabilang bundok ang tigre. Baboy ramo lang yan. Itong baboy ramo ay sa amin. Huwag pakialaman. Jiang Yu, pagsabihan mo nga yung hipag mo. Kung di siya tumigil, ako na ang magtutuwid sa kanya.
Subukan mo lang manakit. Jiang Yu, kung ganyan ka magsalita, hindi kita bibigyan ng parte sa baboy na to. Yuge, lahat tayo nakatingin. Bigyan mo naman ako ng kahihiyan. Bigyan mo ng mukha. Wala man akong nagawa. Pero naghirap din naman ako. Di ba? Ikredito ko sa'yo yan. Pero kung paano hatiin ito? Anak ka, Alam ko. Alam na alam ko. Ernyu, maghiwa ka ng kanin ng baboy. Ang tadyang at laman. Ibigay mo sa pamilyang Su. At bakit sa kanila mapupunta lahat ng magagandang parte? Kasi sabi ko, may angal ka? May karne na. May karne na. ate, anong nangyari sa mukha mo? Wala to. Siya ang nanakit, bayaw. Ano? Si Xiaoyu, tama na. Huwag na natin palakihin pa. 8? Ano ba talaga ang nangyari? Si Xiaoyu, okay lang. Tapos na. Bayaw, nung makita kami ni na Aling Liu na kumakain ng karne at kanin, Pumunta siya dito kasama ang anak niya para agawin yun. Yung iba sa baryo. nakita rin at nakigulo na rin, kaya nasaktan si At. Ate, sabi ko na sa'yo. Hindi na ako papayag. Nangaati ka pa. Kung ganyan sila kakapal ang mukha. Huwag nila akong sisihin. Di huwag na lang kumain ang lahat. Hoy, nasiraan ka na ba ng ulo? Ang sasarap ng mga to. Bakit mo tinapon? Ngayong panahon na to, napakahirap maghanap ng pagkain. Aling Liu, ikaw ang nanguna. Sa panggugulo sa bahay ko, di ba? Ano ng mga kinuha nyo? Ibalik nyo sa akin lahat. Dahil nakuha ko yan, sakin na yan. Bakit ko ibabalik? Ang mga gamit kong yan kung ibibigay ko sa'yo na. Pero kung ayaw kong ibigay, wala kayong makukuha kahit isang using. Jiang Yu, tinatakot mo ang nanay ko? Papatayin kita. Papatay siya ng tao. Si Xiaoyu, tama na. Tigilan mo na yan. Sabi na ng ate mo na okay lang, tapos sasaktan mo pa ang anak ko. Papatayin talaga kita. Jiang Yu, lahat naman ng yan, pagkain lang. Binigyan lang namin ng kaunti. Kailangan ba talagang umabot sa patayan? Nga, sunod-sunod ang taghirap. Ni ugat ng gulay, di makain ng iba. Pero sila, kumakain na masarap. At bakit hindi pwede? Dahil lahat ng yan ay pag-aari ko, Jiang Yu. Pwede kong ibigay sa inyo, pero hindi nyo pwedeng basta kunin. Sabi ko na, ibalik nyo lahat ng kinuha nyo sa bahay ko. Kung hindi, puputulin ko talaga ang mga kamay at paa niya. Sinong nanggugulo dito? Anong nangyayari? Bakit mo siya hinuli? Kapitan, buti naman nakarating ka. Dapat may gawin ka para sa akin. Papatayin niya ang anak ko. Ano? Sa tingin mo sa sarili mo sino ka at papatay ka ng tao? Bitawan mo siya. Bitawan mo ang anak ko. Ibalik nyo ang mga ninakaw nyo. Saka ko siya pakakawalan. Ikaw, Jiang Yu, hindi ko alam. Kung kailan ka pa naging sikat para mag-astang buli ka sa mga kabaryo ko. Sa hapan ko mismo. Hindi ka noon si Kapitan. Walang ginawang masama si Xiaoyu sa kanya. Ito si Aling Liu. Dinala niya ang mga tao para nakawin ang gamit natin. Hindi na nakapagpigil si Xiaoyu kaya. Nagnakaw ng gamit? Sinalakay ang bahay ng may-ari sa sikat ng Ao. Wala na bang batas dito? Jiang Yu, pakawalan mo muna siya. Kaunting oras pa, mababalian na siya ng buto sa braso. Ang magnakaw ng gamit ng iba ay may parusang kulong. Hindi nyo ba alam yan? Kapitan, si Jiang Yu kumakain ng karne at kanin. Ami, ugat lang ng kahoy at tubig ang tinitiis. Hindi ito makatarungan. Hindi makatarungan? Pero pinaghirapan niya yan. Kung may galing kayo, bakit hindi kayo ang mangaso sa bundok? Jiang Yu, balita ko'y, nakahuli ka ng baboy ramo. Paano mo balak ipamahagi yan? Kung ibabalik nila, ibibigay ko ang karne sa inyo. Walang problema. Ako, walis lang naman ang kinuha ko sa inyo. Nasira na kasi yung sa amin . Lumang asarol lang to. Damit lang tong kinuha ko. Kaunting bigas, 2. At yung karne at bigas, heto, isasauli na lahat. Kumuha lang daw ng gamit? Parang sinalanta nyo na ang buong bahay. Jiang Yu, ako na ang magpapasya para sa iyo dito. Sila ang may kasalanan at naibalik na nila ang lahat ng gamit mo. Kaya, pagbigyan mo na. Huwag mo nang patulan ang mga ganoong klase ng tao. Nang manloob sila, sinaktan nila ang ate ko. Humingi kayo ng tawad sa ate ko. Pasensya na, iha. Zilan, iha. Patawad, patawad. Pinapatawad mo ba kami? Aayos lang. Si Jiang Yu, bilang isang mamamayan ng nayon ng Qingquan, may lakas siyang pakainin ang pamilya niya. At nakapangaso pa siya ng baboy ramo, ipamahagi sa inyong lahat. Siya ang itinuturing nating bayani sa nayong ito. Simula ngayon, kung sino mang maglakas loob na manghamak kay Jiang Yu, huwag kayong magtaka kung parusahan ko kayo ayon sa lumang batas ng angkan. Halika rito.
May karne na. Tara na, uwi na tayo. Jiang Yu, taon-taon tayong may tagutom. Lahat ay nangangamba, at sa tuwing makakakita ng karne. Parang mga gutom na lobo sa tupa, may gagawa ng masama. Talagang hindi maiiwasan. Kapitan. Bilang asawang lalaki sa pamilya Su, ako lang ang tunay na lalaki. Ako rin ang kaisa-isang haligi ng tahanan. Kung makikita kong inaapi ang pamilya ko at wala akong gagawin, ano pa ang saysay ng pagiging lalaki ko? Tama ang sinabi mo. Hindi inaasahan na dating sugarol, ngayon ay kaya na ring panindigan ang kanyang pamilya. Hay, kailan pa kaya matatapos ang tagutom na ito? Muling ipinagtanggol ng host ang pamilya. Buntos ang pagmamahal. Dagdag 50. Bilisan mo at tingnan sa shop kung mayroon kang kailangan. Hindi ko lubos akalain na ganito karami ang klase nito. Ate Hipag, anong nangyari? Wala ka bang nakuhang karne? Xiao Yu, hindi ko akalain. Naging tunay kang lalaki. Higit pa sa yumaong asawa ko. Labis kang nakakaakit sa akin ngayon, Hipag. Sige na, sa bahay ko na tayo, ha? Ha? Tara na. Ay, hindi, Ate Hipag. Ate Hipag. 8. Xiao Yu, Zilan, mahal kong kapatid. Isasama ko muna si Xiao Yu sa bahay ko para kumain. Sigurado namang wala kang magiging problema, hindi ba? ako. Ayoko. Ilang bibig ba ang meron ka? Gusto mo bang kumain sa dalawang bahay? Manang, salamat sa pana mo. Yemi, mabuti pang bantayan mo ng hasto. Ang asawa mo. Siya. Hindi ko siya asawa. Sige na, magluto ka na. Oh, Ate, nakita mo na. Yung Chen na yun, isa talagang babaeng haliparot. Noong paakyat siya ng bundok, humihipo siya sa asawa mo. Kung hindi ko siya pinigilan, baka nilamon na siya ng babaeng yun. Aanak yun ni Xiao Yu. Ate, bakit hindi mo maintindihan? May kakayahan na ngayon si kuya na maghanap buhay at buhayin tayo. Kapag naakit siya ng babaeng haliparot na yun, kaming magkakapatid ba ay magiging tagalabas na lang. Darating ang araw na hindi na niya tayo papansinin. At baka palayasin pa niya tayo sa bahay na ito. Ang asawa mo hindi niya gagawin yon. Bakit hindi? Sinong lalaki ang makatatagal? Sa tukso ng isang babaeng haliparot, Wala na ang ate mo. Si Xiao Yu ay dalaga pa at si Jiang Yu ay binata. Sa totoo lang, wala tayong karapatang makialam. Ate, paano kung isa sa aming magkakapatid ang magpakasal kay Jiang Yu? Magpakasal kay Xiao Yu. Ate, ganito ang iniisip ko. Balong gabay yung Chen at balo ka rin. Bakit siya pwede at ika hindi? Mas higit ka sa kanya. Diwan, huwag kang magsalita ng ganyan. Ete, walang halong biro to. Kung tuluyan siyang maakit, ang babaeng haliparot na yun, magugutom tayo at mawawalan ng kaya. At nandyan pa si Yaw at Lowbaw. Hindi mo naman hahayaang mamatay sila sa gutom, hindi ba? Pero, Ate, tigilan mo na ang pero na yan. sa tingin ko, yung Chen na yun. Hindi titigil. Dapat tayong kumilos ng maaga. Halika. Yun na nga, Daji. Isasama ko muna ang mga kapatid natin. Para magpahangin. Huwag kayong mag-alala. Kayo na muna ni Bayaw diyan. Ako na ang magliligpit nito. ako na ang magsisibak ng kahoy. Ay, Bayaw, gabi na. Matulog ka na ng maaga. Kaya naming gawin yan. Tara na. Ano na naman kayang? Pinagkakaguluhan ng mga yan? Kung tuluyan na siyang makuha ng babaeng haliparot na yun, kakasya na lang tayo sa kakarampot na pagkain. Pero nandyan pa rin si Yaw at Lowbaw. Hindi mo naman pwedeng hayaan na lang silang mamatay sa gutom, di ba? Deji. Deji. Ha? Xiao Yu, nahihirapan ka na masyado nitong mga nakaraang araw. Ayos lang naman ako. May gusto sanang sabihin sa'yo si Deji. Ano yon, Deji? Handa akong makinig.
Xiaoyu, si Deji, ay ibibigay na ang sarili sa'yo. Deji, ako. Hala, anong nangyari? Bakit walang sumasagot? Hindi ko rin alam. Kumusta ako yan? Magsisibak na lang ako ng kahoy. Ay, aray. Daji, bayaw, gising pa pala kayo. Ang sakit ng pagkakahulog ko. Hoy, bayaw. Saan ka pupunta? Masyado akong nabusog, maglalakad-lakad lang. Uy, bayaw. Daji, anong nangyari sa inyo kanina? Ayoko nang gawin to. Kung gusto mong ituloy, ikaw na lang. Daji, nakasalalay dito ang kapalaran ng Wujimi natin. Paano mo basta-basta? Susukuan? Kung gusto mong ikaw ang gumawa, sige. Pero ako, hindi ko kaya. Kailangan mong lumaban para sa pamilya, okay? Alaynan. Ate, binibigyan ka na ng pagkakataon. Hindi mo naman sinusumbaban. Ako, Sa malalaking bagay, diretsahan ka magdesisyon. Bakit sa ganitong bagay? nag-aalangan ka. Si Xiaoyu, kapamilya pa rin natin siya. Anong klaseng kapamilya? Muntik na siyang makuha ng babaeng haliparot na si Chen Nabalo. Kung dumating ang oras na yun, Magkakalat tayo sa kalsada, pati pagkain, wala na tayong makain. Hinding-hindi ko hahayaang agawin ng kahit sino si Kuya. Hoy, Ziwan. Anong ginagawa mo sa ganitong oras ng gabi? Suziyuan, anong nakain mo? Sinasaniban ka ba? Jiang Yu, sa gabing ito, mapapasakin ka. Dapat mapasakin ka ngayong gabi. Parang may mali yata sa nakain mo. Tatawagin ko si Dosyu. Para matingnan ka. Hay, Jiang Yu, kailangan kang mapasakin. Iyan ang maganda ang ani. Salamat sa mahiwagang bukal. Kaya lumaki ito agad ng isang gabi lang. Xiaoyu, Lahat ng sariwang gulay na to, ikaw ba nagtanim? Dumating na si At. Tingnan mo, pumili ka ng kahit anong gusto mo. Pasasalamat ko lang ito, ate. Sa tulong mo nitong mga nakaraang araw. Sa panahon ng tagutom, kakakain pa tayo ng ganito kasariwang gulay. Xiaoyu, ikaw lang yata ang may kayang gumawa nito. Xiaoyu, ang galing mo naman. Dito ba yun? Ah, nawala natin siya. Xiaoyu, paano ka naging ganito kagaling? Oh, bakit hindi na lang ako ang pakasalan mo bilang ganti? Huwag kang landi ng landi sa brother-in-law ko, o baka masampal kita. Zero, huwag kang magsalita ng ganyan. Si Minang pamilyang Su, bakit ba sunod ka ng sunod sa amin? Ano na kailangan mo? Pinapasunod ako ni Sanji, para bantayan ang brother-in-law at si Chen Guafu. Tama nga ang hinala niya. Lahat ng gawin ni Chen Guafu. Nakadikit siya dito. May masamang balak na. Ako nga dapat ang magtanong sa'yo, isa gitna ng araw. Hawak mo ang bayaw ko. Ano nang gusto mo? Na walang ginawa kundi tumunganga at umasa sa iba. Hinihintay mo lang si Xiaoyu na maghatid ng pagkain ninyo. Naparito ako ngayon kay Xiaoyu. Para pag-usapan ang isang bagay na mahalaga. Xiaoyu, sa dami ng tanim mong gulay, hindi natin ito maubos. Kung gusto mo, Ibebenta ko to sa palengke. Sige, magandang ideya yan. Hindi pwede. ang mga halamang ito ay tinanim ng brother-in-law ko. Kaya, Ari-arian ito ng pamilya namin. Sino ka para magbenta ng mga ito? Kung ganyan ang usapan, Xiaoyu. Ako, hipag mo, ninanasa kita noon pa. bakit hindi tayo magsama na lang? Halika sa bahay ko. Ako ang mag-aalaga sa'yo. Sa ganitong paraan, magiging isang pamilya na tayo. Hipag, Tama si Sanji, ang babaeng haliparot na ito. Gusto lang agawin ang brother-in-law ko. Brother-in-law, isa ka lang balo. Ni hindi ka nga karapat-dapat sa kanya. Anong problema sa pagiging balo? Kami ang mas nakakaintindi sa mga lalaki. Isa kang musmos na dalaga. Ano ba ang alam mo? Sige pa, ipuin mo pa ang brother-in-law ko. Makikita mo. Ang tapang-tapang mo naman. Subukan natin kung ano nang kaya mong gawin sa akin. Sa akin ang brother-in-law. Sa akin. tama na. Itigil nyo yan. Pinoprotektahan mo ng husto ang bayaw mo. Aba, baka naman. Gusto mong ikaw ang maging asawa ng bayaw mo. Bayaw, wala talaga akong gani, yan. Tama na yan. Ang hindi pwede, hindi talaga pwede.
Ngayon ko lang lubos na naintindihan, Xiaoyu. Para sa mga hipag mo dito sa bahay, isa kang pangmatagalang tiket sa pagkain. Araw-araw tambay dito at pabigat, paasa sa buhay, puro na lang demand. Libre mo silang pinapakain. Pero ayaw nilang makita kang sumasaya. Ikaw na. Huwag mo naman silang ganyanin. Sarili kong mga hipag. Alam ko kung ano talaga sila. Hindi ako isang pabigat na walang kwenta. Nag-aral ako sa pribadong paaralan, no? Iyang kakarampot mong pinag-aralan. Sa panahon ng tagutom na ito, anong magagawa mo? Bumikas ng tula. Hindi ba't sabi mo dadalhin mo ang mga gulay sa palengke para ibenta? Magkompetensya tayo. Kung manalo ako, hindi ka na pwede. Manggulo sa bayaw ko. Sige, laban kung laban. Pero kung ako ang manalo, Si Xiaoyu ay akin na. Ginawa ba naman akong isang laruan ng dalawang to? Hayaan mo na sila. May gagawin pa ako. Dito kayo at magbenta ng gulay. Ako magbibenta ng mga halamang gamot. si Xiaoyu, bilisan mo lang ha. Bumalik ka agad. Huwag mong hayaang mangulila sa'yo si At. Bago yan, ubusin mo muna ang pagtitinda ng gulay mo. Bili na kayo ng gulay. Mga sariwang gulay, halika, halika. Kuya, tingnan mo, sariwang gulay. Silipin mo ito. Ano sa tingin mo, kuya? Bilhin mo na, 5 barya lang isang tali. Ang sariwa nga ng gulay na ito. Sage, bibilhin ko na. Kuya, oh, tingnan mo ang gulay ko. Ang gulay ko, mura lang. Apa, 3 barya na lang. Yung isa, mas maganda. Inan ko nga doon sa kabila. Sama ako. Kuya, bilhin mo yung akin. Akin na lang, oh. Babaeng haliparot, ang kapal na mukha mo. Kuya, napakasariwa ng gulay ko. Buy 1, take 1. 2 barya. May alam ka ba sa negosyo? Sa kabila na lang ako bibili. Pumili lang kayo. Pumili lang kayo. Tignan natin kung paano mo agawin pa ang asawa ko. Halina kayo. Halina kayo. Pumili na kayo. Sariwang-sariwa itong mga gulay ko. Sa akin, 1 barya lang. Bili isa, may libreng 3. Huwag kayong umalis. Sariwa at masarap ang paninda ko. Sage po, ingat. Huwag po ninyong kalimutang magbayad. Libre na ang mga gulay ko. Walang bayad. Pumili lang kayo ng pumili. Ito. Ano pang saysay na magbenta tayo nito? Boss, bumibili ba kayo ng mga halamang gamot? Iho, anong klaseng halamang gamot daw ang nasa balutan mo? Taon-taon tagutom, kakaunti ang gamot. Wala nang natitirang magagandang klase. Hay salamat. Iho, napakabihira ng mga halamang gamot na ito. Saan mo nakuha? Tingnan niyo ang kalidad. Magbigay kayo ng presyo. Itong ginseng mo, malamang nasa 200 taon na. Iho, malaking bagay ito. Bihira ang ginseng, inagaw sa tigre. Pumunta ka sa bundok ng puting ula, lubhang mapanganib. Bugad, yun ng mga mababangis na hayop. Pero di kalidad talaga ang halamang gamot na ito. Kukunin ko itong lahat, magbigay ka lang ng presyo. Ang galing naman. Naubos lahat. Magkano ang kinita mo? May libre pa bang gulay? Wala pa akong nakukuha. Kung ganoon, namimigay pala kayo ng gulay, hindi nagtitinda. Kasalanan niya yun. Nakikipagkumpetensya siya sa akin at pinababa ang presyo. Wala tuloy akong nabenta kahit isa. Kaya napilitan akong ipamigay na lang. Bayaw, mas mabilis akong namigay kaysa sa kanya. Kung ganoon, panalo ba ako? Hayaan mo na. Basta masaya ka, okay na. Hoy, Xiaoyu, mas mabilis akong makabenta kaysa sayo. Panalo ako kaya ngayong gabi. Ang asawa mo ang maghihintay sa'yo sa bahay. Wala talaga akong magawa sa inyo. Master Jiang, sandali lang. Boskin, may problema ba yung mga sangkap na nabili mo? Hindi, napakaganda ng kalidad. Gusto ko sanang magtanong. Pwede mo ba akong dalhin sa bundok ba yun? Bandok ba yun? Boskin, sabihin mo na lang kung anong klaseng halamang gamot ang kailangan mo. Tinitiyak kong personal ko itong kukunin at ihahatid mismo sa'yo.
May espesyal kasing halaman na ako mismo ang dapat tumingin. Hindi kaya ng ordinaryong tao na matingnan kung tunay ito o fake. Ganoon ba? May ganoong klase pa pala. Sige, ihahatid kita sa bundok ba yun? Tara, Bayaw, hintayin mo naman ako. Xiaoyu, hintayin mo kami. nasa harapan na natin ang kaloob-looban ng bundok ba yun? Nandoon lang mismo yung kailangan mo. Sige, mauna ka na. Boskin, takot ka ba sa mababangis? Mula 5 anyos, kasama ko na si Lolo. Anong klaseng mabangis na hayop pa ang hindi ko nakita? Ayon mismo. May dala ka pang profesional na gamit. Balita ko, teritoryo ito ng itim na sawa. Kahit sino mang mga has pumasok sa kagubatan na to. Sa bandang huli, lalamunin at lalamunin sila ng itim na sawa. Sumunod ka lang sa likod ko. Ako ang bahala sa kahit anong mangyari. Itim na sawa. Yung malaking itim na ahas ba ang tinutukoy mo? Matagal ko na yang napatay. Pinatay mo ang itim na sawa. Kasi noong huli, kasama ko ang mga hipag ko. Namitas kami ng kabuti at gusto kaming kainin nun. Kaya wala akong nagawa kundi patayin ito. Pinatay mo siya. Bakit parang galit na galit ka? Inaasahan ko pa naman sanang gamitin ang itim na sawa para makita yung halaman. Ayos, wala na. Ano nga ba talaga ang hinahanap mo? Ang dahilan kung bakit lumaki ng ganoon ang sawa ay dahil May binabantayan itong napakahalagang halamang gamot dito, sa malalim na gubat. Ano tawag doon? Shihu. Shiyu. Hindi ba ordinaryong halamang insik lang yon? Kung gusto mo, mapipitas ko yan para sa'yo kahit kailan. Angin ang mga shihu na tumutubo kung saan tumitira ang itim na sawa. Kung saan namamahay ang mga itim na sawa, ang makakapagligtas sa lolo ko. Sayang, patay na ang itim na sawa. Malamang, wala na rin ang shihong iyon. Madali lang kung maghahanap ka ng Shihu. Sistema, simulan ang scanning function. Hanapin, Shihu sa tirahan ng itim na sawa. Sinisimulan ang scanning function para sa host. Matagumpay na nahanap. Shihu mula sa tirahan ng itim na sawa. Boskin, ang Shihong gusto mo. Nasa punong iyon mismo. Oto ba? Ibig sabihin, patay na rin ang itim na sawang iyon. At may panibagong itim na sawa na nagbabantay sa puno na shihu na ito. Pero, hindi mo kakayanin yan. Kaya ako na lang ang pipitas. Pero kung ikaw ang pupunta, hindi ba pareho lang ang panganib? Kung napatay ko ang ninuno nito, kaya ko ring patayin ito. Ano bang dapat ikatakot? Dito ka lang maghintay. Mabilis lang ako. Ang lalaking ito, tila ba may kakaibang tapang at determinasyon. Isang bagay na hindi ko pa nakita kahit kaninong lalaki. Bakit hindi pa bumabalik si Xiaoyu? Tingnan mo. Ito ba yung halamang Shihu na hinahanap mo? Ito na nga yun. Salamat. Maraming salamat. Kunin mo na. Dumilim na ang paligid. Bumaba na tayo ng bundok. Aray. Di mo ba nakita ang itim na sawang iyon? Ay, may nakita nga akong maliit. Pero nang makita ako, parang dagang nakakita ng pusa. Tumitig lang sa akin mula sa malayo. Ni hindi man lang nangahas lumapit. Kaya niya pala yung ganoong bagay. Ah, Anong nangyari? yata. Nakagat ng ahas ang binti ko. Ahas na makamandag yan. Magtiis ka lang. Itong mga halamang gamot na to, makakapagpahupa ng kamandag. Pero kailangan pa ring magamot agad. Kung hindi, mapipilitan silang putulin yung binti mo. Marka ito ng pangil ng ulupong. Sa tantiya ko, wala pang kalahating oras, malamang ay. Hay. Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang mamatay. Bayaw, sino siya? Bakit mo siya buhat-buhat? Xiaoyu, anong nangyari sa kanya? Nakagat siya ng ahas na makamandag. Kailangan niyang magamot agad. Tatawagin ko si Dos Hugh. Xiaoyu, may antidote sa bahay ni Chenmei. Yun ang makapagligtas sa kanya. Talaga? Kung ganoon, kukunin ko agad ang gamot kay Al Cheney. Deji, pwedeng ikaw na muna ang bahala sa kanya.
Sige, umalis ka na. Aba, bakit may panibagong babaeng haliparot na naman? Daji, siya yung taong humili ng mga halamang gamot kasama si Bayaw. Bless you. Al Chenmi. Sino yan? Aba, yun ka. Sa wakas dumating ka rin. Yung paghihintay ni Al sa'yo. Sobrang gigil na ako. Al. May importante akong dahilan kaya ako pumunta dito. Alam ni Al, nainip ka na siguro sa kahihintay, no? Ha? Dali, pasok ka. Buwisit na to. Tara, pasok. Bilisan mo. Oh, bakit? Gusto mo bang dito na lang tayo? Manang. Nandito ako para kunin sa'yo ang panlaban sa kamandag. Panlaban sa kamandag? Anong panlaban? Nalason ka ba? Manang, yung panlaban sa kamandag ng ahas. Ibigay mo na sa akin. Kung magtatagal pa tayo, baka huli na ang lahat. Pinuntahan mo ako para lang dito. Naman, Manang. Alam kong meron kayong minanang sekreto. Ibigay mo na ang panlaban sa kamandag, may maililigtas pa akong buhay. Sino ba kasi yung may kamandag ng ahas at nagkakaganyan ka? Naku, Manang, akin na yan. Gusto mo ng panlaban? Pwede rin naman. Halikan mo muna ako, manang mo, at ibibigay ko na sayo. Bakit wala pa si Xiaoyu? Malapit na siyang sumuko. Buti nga kung mamatay siya. Bawas pa sa mga mang-agaw kay Bayaw. Kumusta na siya? Huwag kang mag-alala. Humihinga pa siya, hindi pa mamamatay. Siya pala. Tubig. Sige, kukuha ako. Ngayon lang ako nakakita na ganito siya mag-alala sa isang tao. Bayaw. Hindi siya mamamatay. Lihim yan ng mga Chen. Kapag namatay siya, di ba't wasak ang reputasyon ng pamilya natin? Mabuti naman at ligtas siya. Ligtas siya. Xiaoyu. Hayaan mo na muna siyang magpahinga. Ikaw din, magpahinga ka na. Hindi na. Dito lang ako, babantayan ko siya. Hindi na ako na ang bahala sa kanya. Para sa babaeng yun, muntik na niyang mabali ang pulso ko. Eto, wala na akong pakialam. Nasaan ako? Gising ka na? Maayos na ba ang pakiramdam mo? Masakit pa ba ang binti mo? Naalala ko, kahapon, umakyat tayo para mag-ani ng dendrobium. Nasaan ang dendrobium? Nandito ang dendrobium, huwag kang mag-alala. Salamat sa'yo. Ikaw ang nagligtas sa akin, hindi ba? Ate, bakit ka nakatayo lang diyan? Halika, pasok ka. CJ. Xiaoyu, kaluluto ko lang ng almusal. Baka gusto mong imbitahin ang binibini na kumain dito. Siya ay. Siya ang aking Deji at siya ang aking Simi. Deji, Simi. Ako ang nakatatandang hipag ni Xiaoyu. Pwede mo rin akong tawaging ate, gaya niya. Oh, eight. Masarap ito. Ibig sabihin, lahat sila ay mga hipag niya. Bayaw, pagkatapos mong kumain, ihatid mo na pabalik si Binibini para hindi mag-alala sa kanya ang mga magulang niya. Salamat sa inyo. Nagpadala na ako ng mensahe kay Itay. Malapit na siyang magpadala ng karwahe para sunduin ako. Kuya Jiang, kung may iba ka pang halamang gamot, ibigay mo na rin sa akin. Itong pera, kabayaran para sa dendrobium kahapon. Isa pa pala, may dadalhin pang dagdag na pilak si Itay. Kung anumang halamang gamot ang meron, lahat tatanggapin namin. May kakaunting salapi lang, akala mo kung sino na. May pera na. Hindi na kailangang mapagod pa si Deji. Boskin. Hindi mo kailangan dito ka. Jiang Dage, pwede bang sa mga susunod? Ikaw na ang mag-supply ng mga halamang gamot sa amin.
Naku, halata ang motibo. Kain na tayo. Kain na, kain na. Senorita, pinapahatid po ako ng ama ninyo na ihatid kayo pauwi. Jiang Dage, sumama ka sa akin. Ipapakilala kita sa ilang mga negosyante ng halamang gamot. Xiaoyu, sumama ka. Sumama ka kay Senorita Qin para magkaroon ng karanasan. Kung sasama si kuya, sasama rin ako. Sasama rin ako. Ziyuan, huwag kang makulit. Kuya, sasama rin sa Davao. Di sabay-sabay na tayong lahat. Totoo ba? Ang bait ninyo magandang ete. Sige, Boskin, salamat sa abala. Jiang Dage, wag mo na akong tawaging Boskin. Rumeng na lang ang itawag mo sa akin. Sige, Rumeng. Gusto kong katabi si kuya. Ako rin, ako rin. Ako rin, ako rin. Kuya, napakaganda. Oh, tignan mo ito. Ngayon lang sila nakarating sa bayan. Buti na lang nariyan ka. Hindi, ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Naghanda na ako ng merienda. Papuntahin muna natin sila ate. Sa loob para makapagpahinga. CJ. Deji. Esan, Magpahinga muna tayo sa tindahan ni Rumeng. Mamaya, ilalabas ko kayo sa restaurant at ibibili ng damit. Kuya, totoo ba yan? Kuya, napakabait mo talaga. O siya. Tara na. Tara. hindi pa tayo nakakagala ng ganito dati. May nagtitinda ng kolorit doon. Tingnan natin. Ang bango. Ang sarap ng amoy. Sige na, kukunin ko na. Magkano ito? 5 barya lang isa. 5 barya lang. Napakamura naman. Bayaw, tingnan mo ko sa damit na to. Bagay ba? Maganda. Bayaw, ako naman. Bagay ba? Maganda. Ako rin bayaw. Lahat kayo magaganda. Ama, ina, kapatid, nakikita niyo ba kami mula sa langit? Inalagaan silang mabuti ni Xiaoyu. Lahat kayo magaganda. Anong problema, ate? Hindi ka ba masaya? Xiaoyu, hindi ko inakalang. Magkakaroon tayo ng ganitong buhay. Ang totoong magandang buhay, paparating pa lang. Buti naman. Ibig sabihin pwede na nating sakahin ang lupa. Ang mga taga na yon ng malinaw na bukal, hindi na magugutom kailanman. Jiang Yu, nabalitaan kong nagpatawag ka ng pulong. May importante ka bang sasabihin? Kapitan, mayroon akong mga binhi ng trigo rito. Pwede niyong kunin at itanim sa inyong mga bukid. At sa susunod na taon, aanihin na natin ang trigo. Kapitan, impossible yan. Bata, nakapagtanim ka na ba? Nakita mo ba ang lupain? Ganito katindi ang tagtuyot. Magtatanim ka ng trigo. Lumipat ka na lang kaya. Puro kalokohan sinasabi mo. Baka sira na ang ulo ng batang to. Sa ganitong panahon ng tagutom, gusto mo magtanim at mag-ani pa ng mami? Tulog na lang at mangarap ka. Ama, Naku, wala pa talagang alam. Xiaoyu, tama si Tiyo. Ilang taon ng tagtuyot, basag na ang lupa. Paano makakapagtanim ng trigo dyan? Ate, huwag kang mag-alala. May paraan ako. Esan, Ipagkatiwala niyo na lang sa akin ang lupa. Pangako ko, sisiguraduhin kong sa bagong taon, makakakain tayo ng siomai at tinapay. Jiang Yu, anong ibig mong sabihin? Taglagas na ngayon. Kahit magtanim tayo agad, sa katapusan ng taon, hindi rin agad anihin yan. May saltik na to sa ulo eh. Tawagin na natin si Tata Doro, ang albularyo natin, para matingnan siya. Baka sinapian na ng masamang espiritu. Puro kabaliwan sinasabi.
Kahit bakante ang mga lupa natin, kung ibibigay namin sa'yo, wala rin namang mangyayari. Kung papayag kayong ipaubaya sa akin ang inyong lupain. Akong si Jianyu, sumusumpa sa langit. Papatubuin ko ng trigo ang inyong mga bukirin at magkakaroon tayo ng pagkain. Tinapay na puti at malambot. Naku, maniniwala ba tayo dyan? Kapitan, kung nagdududa pa rin kayo, pipirma ako ng kasulatan. Pipirma ako ng kontrata. Ayoko na talagang makita na nagugutom pa ang mga taga-baryo. Sinong gagawa ng ganitong kaluging transaksyon? Itong si Jiang Yu. Matapos baliin ni Huzi ang paa niya, pati yata ulo niya nasira na rin. Ilang kapirasong lupang tiwangwang lang, ibigay niyo na. Kahit isang damo, walang tumutubo. Hindi ako maniniwalang. May maaani siyang pagkain. Ibigay na lang natin. Malay natin, makakain din tayo ng tinapay na puti at malambot. Tumahimik kayo. Tumahimik kayo. Si Jiang Yu ay anak ng baryo Kingquan natin. Kahit na nakiapit siya rito, mula sa malayong baryo Huangtu. Ang rehistro niya ay ako mismo ang nag-asikaso. 5 taon na ang tagtigmak na ito. Lahat tayo ay nagtitiis na lang at malapit ng sumuko. Kung kaya talaga ni Jiang Yu na sa ganitong taghirap ay magtanim at umani, hindi na tayo magugutom. May punto. Tama. Kaya ako ang unang magbibigay ng lupa ko. Si Jiang Yu ang mamahala. Magkaani man ng trigo o wala, bahala na siya. Sa tingin ko tama yan. Sige na nga, pumapayag na rin ako. CJ, pumapayag na rin ako. Lalong tumataas ang impluensya ni Bayaw. Ang galing talaga ni Bayaw. Hahaha. Sistema, gamitin ang walang hanggang mahiwagang bukal para patabain ang lupa. Napakabisang anang mahiwagang bukal na ito. Sistema, tulungan mo akong ihasik ang mga binhi. Wala talagang kupas ang sistema. Ito na ang huling alas sa panahon ng taggutom. Xiaoyu, oras na para mananghalian. Wow! Ang bibilis tumubo ng trigong ito. Deji, sa wala pang isang buwan. Pwede na nating anihin ang mga ito. Tawagin natin ang mga taga-nayon para tumulong sa pag-aani. Sige, umuwi muna tayo at kumain. CJ. Huge, hindi ako namamalikmata, di ba? Talagang tumubo ang trigo? May ibubuga rin ang gagong si Jiang Yu. Pero hindi niya yata alam ang kasabihang, ang nagtanim, ay para sa iba ang ani. Anihin natin ang trigo para sa kanya. Tara, balik tayo at magsama ng mga tao. Rumeng. Hindi lang tungkol sa pagbenta ng mga langgo. Kaya ako na parito. Sabihin mo lang kung ano man ang kailangan mo. Gusto ko sanang ikaw ang maging tagapamahala ng aming mga plat at pera. Hinog na ang trigo sa baryo at kailangan itong ipamahagi. Sa bawat pamilya, pero hindi ko makuha ang tamang talaan. Ang mga kapatid ko sa bahay ay hindi marunong bumasa. Yun lang ba? Sasama ako sa iyo. CJ, Bayaw. May masamang nangyari. anong problema, Ziwan? Huminahon ka lang. Bayaw, ang trigo sa bukid, naubos ang lahat. Ano? Halika, kailangan mong makita ito agad. Bilisan mo. Paano naubos ang lahat ng trigo? Lahat kinumpis ka. Tingnan mo to. Tiyak na gawa-gawa lang niya to. Nangako na siya sa atin. Jiang Yu, buti na lang nandito ka. Tingnan mo to. Anong nangyari? Anong nangyari? Bakit nawala ang trigo? Jiang Yu, nasaan na ang pananim na ipinangako mo sa amin? Anong nangyari? Malapit na sanang anihin ang trigo. Bakit sa isang iglap, bigla na lang nawala lahat? Magsalita ka, ikaw ba ang may pakana nito? Siguradong siya. Nagawa niyang palakihin yan agad. Siguradong kaya rin niyang nakawin yan sa isang gabi. Kaya pala, gusto lang pala ni Jiang Yu na gamitin ang lupa natin para magtanim ng sarili niyang pagkain. Sa simula't simula pa lang. Wala talaga siyang balak na bigyan tayo. Gusto niyang solohin lahat. Paano nangyari to? Hindi siya ganyang tao. Tumahimik muna kayong lahat. Galing ako sa bayan ngayon. Kakarating ko lang at ngayon ko lang to nalaman. Pero ano lang, ako si Jianyu ay nangako. At hindi ko kayo bibigyan. Eh wala na ngang ani. Saan mo pa kukunin yan? Tama, magbayad ka o bigyan mo kami ng pagkain. Ano, magbibigay ka o hindi? Pumili ka, pera o pagkain. Bilisan mo. Mga kababayan, alam naman ng lahat na hindi ganyang tao si Xiaoyu. Hindi niya gagawin to.
Malinaw kong narinig na sinabi ninyo noon na walang problema kung may animan o wala. Bakit ngayon, kami pa ang pinag-initan ninyo? Kung hindi tumubo ang pananim, okay lang yun. Pero ngayong tumubo na, bakit hindi nyo ibibigay sa amin? Kumpleto ba? Walang kulang? Walang kulang. Kung di lang ako nagmamadaling maibenta, itong mga butil. Higit pa sa 3,000 tile. Tagutom, pagkain ang mahalaga. Imbis na mag-imbak, nagbibenta ka pa. Iwan ko ba sa'yo? Wala kang pakialam. Kunin mo na ang kargamento at umalis ka na. Lumayas ka. Aba, sulit ang pagpupuyat ko para anihin ang mga butil. Pagod na pagod ako. AM, subukan natin ang swerte sa kasino. Dadalhin kita sa pinakamalaking kasino para magsaya. Paano ba talaga nawala ang trigo? Siguradong alamin ko ang totoo. Tumigil ka sa kapapanirang puri. Kayo ang kumuha ng pagkain namin. Ngayong napakamahal ng butil, malamang. Ibinenta mo yan sa bayan. At ikaw, babaeng to, isa kang mayamang taga-bayan. Tiyak may kinalaman ka dito. Isauli mo sa amin ang pagkain. Isauli nyo. Si Boss Ina isang negosyante ng gamot sa bayan. Hindi siya bumibili ng butil. Kung gayon, kayong dalawa ang kumuha. Ang tatapang ng apog nyo. Kaming mga dukha, kumakain ng ugat at balat ng kahoy. Pero ikaw, Ang kinis-kinis mo. Isauli mo ang pagkain namin. Isauli nyo. ibalik nyo. Isauli nyo sa amin. Magsitahimik kayong lahat. Sino mang humawak sa bayaw ko, mananagot sa akin. Tama na, kumalma kayo. Sa tingin ko, may kakaiba rito. Ang lawak-lawak ng taniman, pero inani sa loob lang ng isang gabi, halatang may nanabotahe. Ipinapanukala kong iulat ito sa mga otoridad. Butil na lumago sa isang buwan. Kakaiba nga. Kapag kumalat to, tiyak magkakagulo. Kapitan, hindi na kailangang umabot pa sa otoridad. Aalamin ko kung sino ang magnanakaw na kumuha ng pagkain at ang mga butil. Ipapamahagi ko sa bawat pamilya. Kailan mo ipapamahagi? Gusto na namin ngayon. Tama, ngayon na. Mga kababayan, nangangailangan din ng oras ang investigasyon. Wala pa naman kaming maipapamahaging pagkain ngayon. Kung walang pagkain, magbigay kayo ng pera. Pera? Saan naman kami kukuha ng pera? Ako ang magbibigay ng pagkain sa inyo. Nagkakilala kami ni Jiang Gage. Sa tindahan ng gamot, pumunta siya sa akin. Para kuhanin akong tagabilang ng ari-arian sa isang araw. Para patas na maipamahagi ang pagkain. Pero sa nangyari, may kumuha ng mga butil. Kaya wala nang maibibigay si Jiang Gage. Rumeng, hindi biro ang dami ng nawalang bigas. Hiwayan ikaw sa ito. Jiang Gage, sa mga susunod pang araw, marami pa tayong transaksyon sa negosyo ng halamang gamot. Itong pera, Ipagpalagay na lang natin na inutang ko sa iyo. ha? CJ. Sige na nga. Ang babaeng ito, hindi lang maamo at mabait, napakaunawain pa. Mga kababayan, pumapayag si Boss Kin na ipamahagi ang bigas sa inyong lahat. Pero umaasa rin ako, pagkatapos ninyong makuha ang bigas, sasamahan niyo ako. Para hanapin ang tunay na magnanakaw ng bigas. Sige, papayag kami. Jiang Gage, mauna na ako. Xiao Yu, ihatid mo si Miss Qin. Walang silbing asawa. Saan kayo pupunta? Ninanakawan ng bigas, tapos naghahanap ng lugar para umiyak, no? Ha ha ha. Wang Ernew, paano ba naman nanakaw ang trigo ko? Nagtanim ka ng butil para magpabango sa mga tao. Heto na ang resulta. Ngayon, galit na sa iyo ang mga taga Kingquan Village. Ha ha ha. Wala naman kasing kwenta, yung asawang lalaki na nakikitira sa pamilya ng babae. Ano bang kaya niyang gawin? Ha? Di tulad ko, sa isang gabi lang. Ay akong bawiin lahat ng natalo ko. Ha ha ha. Magsalita ka. Kayo ba ang nagnakaw ng trigo ko? Aba, ang senyorita na ito. Mukhang bago. Ngayon ko lang nakita. Mas maganda pa siya kaysa kay Suzyuan. Ha ha ha. Tana, sumama ka sa bahay ni Kuya. Ipagluluto kita na masarap at inom tayo ng ala. Pag nakaslog ka lang na galawin siya, patay ka sa akin. Gago kang manyakis. Deserve mong mamatay. Jiang Gage, huwag na tayong makipag-away sa mga walang kwentang dahilan. Mukhang napakadula ng dalawang yan. Kung sila nga talaga ang kumuha ng butil. Malamang ay naibenta na nila ito agad. Ha? Anong gagawin natin? Binibining Qin, may iba pa po ba kayong paraan? Para mabawi ang mga ninakaw na trigo. Kilala ko ang mga bumibili ng butil sa bayan. Lahat sila ay may ugnayan sa mga butika.
Pagbalik ko, isa-isa kong katanungin. Pero, paano kung naibenta na nila ang trigo? Paano pa natin yan mababawi? Tama ang ate. Ang trigo, naibenta na nila. Hindi na natin yan mababawi. Pero itong dalawang salot na ito, hindi ko palalampasin. Jiang Yu. Suzilan, lumabas kayo riyan. Jiang Yu, kailan mo babayaran ang utang mong butil sa amin? Iba sa iyo, ano ang inyo? Susilan, kayong dalawa riyan, sagana sa pagkain. Kami? Yung kong butil na bigay, ipahag na agad sa mga kabayan natin. Ano? Dahil naubos ang inyo, dito kayo sa bahay namin magugulo? Ito ang utang nyo sa amin. Hindi ito mababayaran kailanman. Ay kaya kung magtanim ng walang katapusan gamit ang mahiwagang bukal. Itong masamang ugali sa nayon ng kingkuan, kailangan kong tuldukan. Bakit hindi mapasita? Hinahit ng luman lahat. Kumita kayo, sinarili nyo, ibigay na. Ipamahagi nyo sa mga kababayan natin. Ilabas nyo na. Magsasalita ako. Jiang Yu. Napakabait na namin ngayon. Naalala nyo pa ba noong huling winakasan namin ang bahay nyo? Ibigay nyo na. Kung hindi, ipapakita namin kung sino kami. Noong huli kayong pumunta rito para sa butil. Si Jiang Yu ay gumawa ng paraan para maibalik yun. Sino? Yun, sino naman yun? Sa dalawang walang yan para manghingi ng pera. Nasaan ang siya? Aba, Zylan, huwag kang padalos-dalos sa galit. Sinabi na namin sa iyo noon pa. Matagal ko nang sinabi sa iyo. Ang pagsunod sa Jiang Yu na ito ay walang patutunguhan. Sabi ko sa iyo sumama ka na lang sa akin pero ayaw mo. Hahaha. Ngayon tuloy, nilalait ka na ng buong baryo. Paano ka pa? Mabubuhay dito? Nga, hahaha. Matagal ko nang sinabi. Sinong may lakas ng loob na galawin ang pamilya ko? Hindi ko alam. Anong pinagmamatigas mo? Ilabas mo na ang pera at magiging maayos ang lahat. Ikaw ang dapat magbayad. Sino ka ba ha? Anong ibig mong sabihin? Ikinumpis ka mo ang ani at ipinagbili ng 3,000 pila. Kaya nga, ikaw ang mag-utang na dapat magbayad. Magsalita ka pa ng kalokohan at babaliin ko yung mga ngipin mo. Kuya Jiang, Rumeng, nahanap ko na ang namimili ng butil. Dalawang walang hiyang ito sa baryo ng Kingkuan. Isang bulok na kamatis. Nakakasira ng isang kaing. Ikalawang tiyuhin, anong klaseng pananalita yan? Natatandaan mo pa palang ikalawang tiyuhin ako. Ang pamilya naming mawang. Sinumpa ang 8 henerasyon dahil sa isang halimaw na tulad mo. Maari mo bang tingnan kung itong 2 taong ito ang nagbenta sa iyo ng isang kariton ng butil? Sila nga. Tandang-tanda ko pa sila. Puro ka kasinungalingan. Hindi kita kilala, kaibigan. Pakikialam sa hindi mo gawain, ikamamatay mo. Ayong 2 halimaw. Luhod kayo. Tiyuhin, huwag maniwala sa kanya, tagalabas siya. Binayahan lang siya ni Jiang Yu. Nga, ikalawang tiyuhin. Kung magnanakaw man ako, hindi sa baryo natin, tama? Sa ibang baryo ako magnanakaw, tapos ibibigay sa'yo. Mga halimaw, sinira ninyong 2 ang dangal ng ating baryo. Nangako noon si Jiang Yu na babahaginan tayo ng butil. Kahit hindi sapat ang naibahagi niya mula sa bukid. Wala naman siyang pagkakautang ni isang butil sa atin. Buti na lang malawak ang koneksyon ni Miss Qin. Nakita niya ang bumili. Kung hindi, niloloko pa rin tayong lahat hanggang ngayon. Itong 2 halimaw na ito, naglakas loob ang pumunta dito. At udyukan ang lahat na singilin ng pera si Jiang Yu. Kaya pala niloko lang nila tayong lahat. Noong huling nagagulo dito sa bahay ni Jiang Yu, sila rin ang may pakana niyan. Itong 2, mga peste ng barangay Kingkuan. Puro na lang pag-inom, babae, at sugal ang alam gawin buong araw. Noon, muntik na nilang maimpluwensyahan si Jiang Yu. Manahimik ang lahat. Si Jiang Yu, sa matinding hirap, ay pinalago ang binhin ito na mabilis ang pag-ani. Na kayang anihin sa loob lang ng isang buwan. Hindi biro ang pinagdaanan niya. Ang ginawa ni Jiang Yu para sa Kingkuan ay isang napakalaking biyaya. Naibenta na ang ani, narito na ang pila. Sinayang din ng 2 walang hiyang yon. Buti na lang, yung bigay na butil ni Miss Qin para sa taglamig namin. Ay papaano, magkakaroon kami ng masayang bagong tao. Kasalanan nilang lahat to. Palayasin sila sa nayon ng Kingkuan. Lumayas kayo sa nayon ng Kingkuan. Lumayas, Hindi namin kailangan ng ganyang klaseng basura sa nayon natin. lumayas. Lumayas. Palayasin sa nayon ng Kingkuan. Huij! Baka mamatay tayo sa gutom at laming. Sa lagay na to, mukhang talagang palalayasin nila tayo sa nayon. Itong mga parang halamang sumusunod sa hangin, dapat lahat kayong mamatay. Kapitan, dahil nabunyag na rin ang katotohanan, may itatago pa akong binhi. Kaya ko pa ring mag-ani ng pagkain sa loob ng 1 buwan. Jiang Yu, totoo ba talaga yung sinasabi mo? Hindi na tayo magtitiis ngayon. Magkaisa tayong labanan ito. Ako na ang ating lahat. Ang galing talaga ni Jiang Yu. Si Jiang Yu ang dakilang bayani ng ating nayon ng Kingkuan. Dakilang bayani. Dakilang bayani. Huij! Napapalakas na si Jiang Yu at tungkol doon sa pambubuli. Sa hipag niya at sa pagnanakaw ng butil.
Di ba niya tayo papatayin yan? Anong gagawin natin? Kaya nga, dapat nang mamatay si Jiang Yu. Jiang Yu, mag-ingat ka. Naghahanap ka ba ng away? Et Daji. Wihu, bitawan mo ang ate Deji ko. Hindi ko inaasahan to. May babaeng handang sumalo ng saksak para sa'yo. Bitawan mo ang at Daji ko. Sage, pakakawalan ko siya, pero sasama ka sa akin. Ziyuan. Sig. Bitawan mo na ang at Daji ko. Sasama ako sa'yo. Halika rito. Hahahaha. Ano na ngayon ang gagawin mo? Hahahaha. Gusto mo kaming palayasin sa nayon ng kingkuan? Nananaginip ka? Kihu. Wonder New. Mukhang nakalimutan na nyo yung sakit ng ginulpi namin kayo noong huli, ah. Nangahas kayong gamitin ang pamilya ko para takutin ako. Gusto niyo na bang mamatay? Bitawan niyo sila. Huzi, Ernew, paano kayo? Bakit hindi pa rin kayo nagbabago? Pakawalan nyo, yang magkapatid na Su. Sage, alis ako. Bayaran nyo ako. Nasaan ang 3,000? Paa kang sira. Naubos na nga namin sa sugal yun. Bigyan mo ako ng 5,000 tile. 5,000 tile. Bakit, lilipad ba kayo? Tigil-tigilan mo ko. Kung hindi, lalaslasin ko talaga ang league nito. Ang pera. Kaya kong ibigay sa inyo. Xiao Yu. Pero sa ngayon, wala akong ganyang kalaking pera. Nasa bahay. Ang 1,000 taong gulang na ginseng. Pwede kong kunin para sa inyo. Ang ginseng na yan, kapag dinala sa bayan, mabibili ng 8,000 tile. Ano ako, tanga? Huwag mong isiping hindi ko alam. Na magkakampi kayo, no? Yang ginseng, dadalhin mo sa bayan para ibenta. At hindi pa sa buti ka naman niya, yun mapupunta. Pa mo na rin sinaktan ang sarili mo. Ibibigay ko ang pera. Palayain mo silang 2 et. Aba, Hooch, gaano kayaman ang babaeng to? Ito kulang-kulang 10,000 tael na to. Abutin mo sa kin yan. Nasa inyo na ang pera. Palayain nyo na ang pera kong mga at. Yumaman tayo, Hooch. Ate, tumakbo na kayo. Punyeta ka. At Jiwan, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Salamat, iniligtas mo na naman ako. Kihu. Nasa iyo na ang pera. Bitawan mo ang ate ko. Sige, pakawalan ko. Halika, lalapit ka ba? Rumeng. Ngayon malinaw na sa akin. Itong babaeng, ito pala ang tunay mong pinakamamahal. Pakawalan mo siya. Huwag. Huwag mo siyang galawin. Jiang Yu, narespeto kita bilang isang totoong lalaki. Sumumpa ka sa harap ng lahat na hahayaan mo kami. Lumisan ng ligtas sa baryo na to, sumumpa ka. Kung hindi, lalaslasin ko na talaga ang lead niya ngayon din. Huwag. Huzi, bakit ba matigas pa rin ang ulo mo? Tumigil ka na sa pagpatay. Huling pagkakataon. Bakit di ka na lang maging santo? Sumumpa ka. Hindi, papatayin ko na talaga siya ngayon din. Huwag. Kung ako kaya yan, mag-aalala rin kaya ang baya sa akin ng ganyan? Isinusumpa ko. Hahayaan ko talaga si Kihu. Wonder New. Nalisanin ng matiwasay ang baryo ng Kingkuan. Akong si Jiang Yu, hindi na maghahabol pa. Pinapatawad ko na sila sa lahat ng kasalanan nila. Dalawang to, dami nilang kasalanan. Di natin sila basta palalampasin. Hulihin sila. Kahit pila-pilasuhin, di pa rin sapat sa galit ko. Kay Jiang Yu, hindi pwedeng basta na lang sila pakawalan. Jiang Yu, pag-isipan mo yung mabuti. Ipiliin mo ba ang munting sinta na to? O palalayain nyo kami? Magsalita ka. Palayain niyo sila. Punyeta ka. Rumeng, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Nagsalita na si Jiang Yu. Hindi pa ba kayo umalis diyan? Abi, tabi. Sagana ang ani ng trigo ngayon, sa wakas makakapagdiwang na tayo ng magandang bagong taon. Jiang Yu, ikaw ang tanging hiyas ng baryo, nating kingkuan. Ikaw ang aming tagapagligtas. Pinuno ng baryo, hindi ko po kayang akuin ang titulong yan. Ginawa ko lang. Kung ano yung kaya ko. Yung pagpapalaya mo kina Huzi at Ernew, siguro ikinagalit mo yun ng sobra, di ba? Wala naman. Ang mga klaseng tao na ganoon, kahit di ko sila parusahan, mayari rin sila balang araw. Pinuno, masamang balita. Doon sa kanal sa unahan, natagpuan namin ang mga bangkay ni Huzi at Ernew. Bagbog sarado ang mukha nila. At parehong nabali ang mga binti. Wala na silang parehong buhay. Alam niyo ba kung bakit? Balita ko, may pagkakautang daw sila sa sugalan sa bayan kaya pinatay. Buti nga sa kanila. 2 hayop, dapat sa kanila yan. Ang masama, may parusa sa langit. Ang masama, sariling libingan. Hanap ng tao, ipalibing sila. Sige. Trabaho na ulit ang lahat. Trabaho na. Bayaw. Uwi na tayo, kakain na. Sige, papunta na. Nasaan sila ate at ang iba pa? Wala ba sila sa bahay? Daw. Bayaw, sa loob ka na pumasok. Kayong dalawa, hindi ba kayo papasok? Ano ba to? Nagkakabaladhan? Aba, bayaw, pasok na kasi. Hinihintay ka na namin lahat. Hinihintay ako.
Lahat? Ano ba talagang meron? Pasok na kasi. Nga, bilisan mo. Aray! Nagulat kayo sa akin. Para saan ba to? May magandang okasyon ba ngayon? Hindi ko alam to may kaarawan ba? O may pinagdiriwang tayo? Xiao Yu, ngayon ang espesyal mong araw. Ang espesyal kong araw. Anong espesyal sa araw ko? Bayaw ngayon sa aming tatlo. Pumili ka ng isa na magiging asawa mo. Ano? Bayaw, totoo ang pagtingin naming lahat sa'yo. Sana, pumili ka ng isa sa amin. Zero, masyado ka pang bata. Huwag kang makisali. Sa kalokohan nila. Bayaw, hindi na ako bata. 18 na ako. Na. 18 ka na pala. Dapat hanapan ka na ng mapapangasawa. Hindi pwede. Sa habang buhay, walang iba kundi si Bayaw. Bayaw, aminin ko, naging gago ka nga noon. Pero simula nang mawala sina ama, ina, at ang pangalawa kong kapatid. Ikaw na ang umako sa pamilyang ito. Sa hindi ko namamalayan. Unti-unti na akong nahulog sa'yo. Hindi bilang pamilya, kundi bilang lalaki sa babae. Ziyuan, anong kalokohan na naman to? Xiao Yu, 8. kung tayong dalawa ang magpapakasal, hindi malulusaw ang pamilyang ito. Ate, ano man ang mangyari. Hindi maghihiwa-hiwalay ang pamilyang ito. Bayaw, ako ang pakasalan mo. Sa akin ka magpakasal. Sino ang pipiliin mo? Tama na. Huwag kayong magsigawan. Kuya Jiang, Rumeng, dumating kayo. May pinag-usapan ba kayong mahalaga? Kung hindi kami pwedeng makisali, maaari muna akong. Kaibigan, hindi. Ano ba talagang ginagawa ninyo? Bayaw, kung ganoon. Bakit hindi mo na lang kaming lahat ang pakasalan? Bayaw, Huwag kayong lumapit.